Bagamat alam naman ng lahat na inaasahang tatakbo sa 2028 presidential elections, ito pong si VP Sara. Pero ang ikinagulat ng marami, yung timing at bakit February 18, 2026 ay formal na idiniklara ni VP Sara Duterte yung kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At dito nako, talagang sabihin natin na nataranta at na nagpanik at ang iba't ibang mga kampo at maging sa administrasyon, ang sabi ho ng Malacanang, sabi ho ni Yusek Claire Castro na ang tanging naging pahayag daw ni Pangulo Marcos Jr. ay good luck. Pero nung tinanong ho siya, kung ano-ano na lahat ng mga parang yung mga history at kasaysayan na nangyari, di umano, dyan po sa Davao, yung mga baha, kung ano-ano, napakalayo ho, mga kababayan. Siguro ay ilabas po yan ni Yusek Claire Castro sa kampanya. O kaya naman ngayon, wala na, hindi na, kumbaga sa lahat ng mga mabibigat na mga akusasyon na ibinato po kay VP Sara Duterte, hindi na po umepekto O hanap kayo ng ibang pamamaraan. At dahil sa nanatili pa rin, imbis na bumagsak, lalo pa hong tumaas yung rating, yung tiwala ng taong bayan dito po kay VP Sara. Dito ho sa pangyayaring ito, mga kababayan, ang bawat kampo ho ng mga sinasabi, natatakbo, nabulaga po sila. O halimbawa, sa Malacanang, kasi parang ang ginagawa ho ngayon ay paunti-unti ay ipinipihit po nila ang direksyon dito po kay DILG Secretary John B. Crimolia. Kasi sa ngayon wala ho siyang mapili, o wala pang lumilitaw na talaga malakas na kandidato. Ito po si Pangulo Marcos Jr. Kasi nung una, di ba, lumutang itong si Vince Dizon, pero mukhang wala ho. Bumulusok din, Pababa. Ngayon naman, itong si DILG Secretary John B. Crimolia, na kung saan ay talagang kaliwat kanan, papreskon dito, papreskon dyan, konting kibot, preskon ho, mga kababayan. At parang ipinapakita at siyempre para siya po ay laging nararamdaman ng publiko. Pero wala pa rin ng epekto yung sa mga survey, parang 2%, wala ho, hindi pa kaangat. At sa sinasabing genuine opposition, ay wala rin ho, ito pong si Santo Risa Ontiveros, kasi alam nyo ho, sa Dilaw at Pink, meron din hong paksyon dyan, mga kababayan. At yung paksyon ho dyan, ay ito pong sina Mayor Leni Robredo at Senator Bamakino, Kiko Pangilinan, tapos sa kabilang banda naman, itong sina Senator Risa Ontiveros, at yan po ay siyempre sinusulong po yan ni dating Senator Antonio Trillanes. At itong si Llamas. So, ngayon, hindi pa ho. At may natatanggap akong report, talagang ayaw na po ni dating BP at ngayon Mayor Leni Robredo. So sa ngayon ay talagang kung nagkakagulo ho yung bawat kampo, sa panig po ng kampo ng mga Duterte, eto na. At tuluyan ng lumabas at ito pong si VP Sara Duterte at sinabi na siya po ang tatakbo. Ang magiging usapan ho rito, mga kababayan, ay kayo ho, yung mga kababayan natin na talagang, di ba, nasuya po dito po sa nangyaring matindihong katiwalian, yung sa flood control scam. Alam nyo ho, magiging tema ho rito, kayo ho ba, gusto nyo bang may makulong? Gusto nyo bang makulong, maibilanggo at maparusahan yung pinaka-mastermind ng flood control scam na ito? Kung gusto nyo makulong at maparusahan, iboboto nyo itong si VP Sara Duterte bilang Pangulo ng bansa. Sa ngayon kasi, mga kababayan, ay mukhang malabo ho na maipakulong yung mga mastermind. Kasi wala ho, yung mga maliit na isda ho lang at kung sino-sino ang mga sinasampahan ng kaso, wala po So, hindi po talaga totohanan, yung investigasyon. Kaya napakaganda ho ng pinakatema ni VP Sara Duterte na ibalik po yung tapang at malasakit. Ano ho, yung tapang na kahit sino ka, ipakukulong ka. Yun ho, kayo ho, sino ba naramdaman nyo na mastermind? Kasi sa ngayon, ang sinasabing tinuturo at di ba may mga pahayag na sinasabi
may kinalaman dito si Pangulong Marcos Jr. na siya po ang pumirma ng General Appropriations Act at din po itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Sila po ang sinasabing di umano'y arkitekto at marami po nakinabang. So yung mga pangalan na yan, kung si VP Sara, timbog lahat yan. Siguradong kulong. At ang malasakit, ang binabanggit ko rito, talagang mabibigyan po ng hustisya yung mga nawalan po ng buhay dahil po sa mga matinding baha, nawalan po ng mga ari-arian at di ba? So, yun po ang pinakamaganda ho rito. So, yun po ang magiging siguro laban ho rito. Gusto mo bang makulong? Mastermind o hindi? Kung ayaw mo makulong at gusto mong protektahan, huwag mong iboto si VP Sara. Parang ganun ho mangyari. At dito ay may binabanggit nga itong si Madam Malotequia, isa pong political strategist na binago po ni VP Sara yung laro sa politika. Talagang alam nyo sa mga nakaraan ay wag na wag ka. Ang sinasabi, nako, wag na wag ka magdedeklara ng maaga. Dahil sa bibigyan mo ng mahabang panahon yung mga kalaban mo sa politika na sila ay talagang makahanap ng butas at gulpihin ka araw-araw. Di ba? Yung nangyari po yan kay dating Vice President Jejomar Binay at again din po kay Manny Villar, di po ba? Pero alam niyo na makalayo ho sa akin tingin napakalayo ho ng sitwasyon noon at sitwasyon ngayon. Kasi ito hong si VP Sara, ang tagal na hong ginigiba simula nang siya po ay umalis sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr., talagang ginulpi ng husto. Talagang muntik-muntikan na nga hong matanggal ho bilang Vice Presidente. Kaya lang, naging padalos-dalos po yung mga kongresista, yung grupo po ni dating Speaker Romualdez, idiniklara po ng Supreme Court na unconstitutional yung isinampa nilang articles of impeachment sa Senado. Kasi yung unang tatlong impeachment, initiated na pala yon. Yun na pala may visa, kaso yung pang-apat ang kanila na isumite. So, wala, unconstitutional. So, sila po ay natalo sa impeachment dahil sa kanilang naging sila. Hindi po sila naging maingat kasi kala nila hawak na lahat dahil sa administrasyon. Tapos sinasabing ayos na lahat ng mga kongresista, so planchado na. So yun ho, talagang pag maitim ang balak, talaga kumisan malulubak hindi matutuloy. So dito ho ay sabi nga ni Ma'am Malotequia na talagang nabago ho yung yung larangan ng na politika dito sa bansa. Kasi 'di ba, ang ganda ho ng timing ho ni VP Sara. At meron nga nagsasabi ngayon na nako, baka pang lihis lang yan sa impeachment. Alam niyo, noon pa hindi pa siya nandideklara. Talagang inaasahan na, 'di ba? Noong nakarang taon nung mabasura ng Supreme Court yung impeachment, ay sinasabi hindi next year ulit. Ngayon 4 daw yung impeachment complaints laban po kay VP Sara Duterte. Kaya lang ngayon ang ipinagtataka ay bakit hindi pa ho na ikakalendaryo, na i-refer. Nasa pa rin ho ngayon, nasa tanggapan pa rin ng Speaker of the House yung impeachment at hindi pa maipasa maibigay sa House Committee on Justice para masimula na ang proseso. Ang aking source, mga kababayan, ay nag-aatubili dahil sa mukhang hindi makakuha ng numero dyan po sa Senado. Bakit ho? Kasi 15 ho yung mayorya, 16 po ang kinakailangan. Tapos sa 15 na yan, ay hindi po sila nakasisiguro na solid ho yan. Isa na unang vlog ho natin maaring mga sa 15 na yan na miyembro po ng mayorya, baka biglang kumalas ho yan o pumanig ho at panigan, pumabor ho sa kaso po ni VP Sara na wag siyang ma-impeach, wag siyang mapatalsik sa pwesto. Alam mo, si taga Mindanao, Zubiri. Di ba, binabanggit ko, magkapatid na Villar. Alam niyo naman na tinulungan ni VP Sara yung Camille. Dating cabinet member si Mark Villar. Tapos, Senator Pia Cayetano na maaaring makumbinsi rin ni Senator Alan Peter Cayetano na siyang leader ng minorya dyan po sa Senado. So, napakalabo ho. Kaya ngayon, ayon po sa akin, source ako, nag-aatubili kasi baka naman pausarin dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso at sa House Committee on Justice itong impeachment complaint.
ni VP Sara Duterte. Tapos wala rin naman mangyayari sa Senado. So mabobokya ho sila at ang ikinakaba rin ho ng ilang mga kongresista, nako baka mapahiya tayo rito dahil sa maraming mga mambabatas ang mag-aatubili. Nako, parang aayaw yan o mag-abstain o kung ano man lalayo diyan po, distansya dito sa impeachment. Kasi bakit to? Baka maapektuhan yung kanilang distrito at yung kanilang kinabukasan, yung karera nila sa politika sakaling manalo sa 2020, dito po si VP Sara. So yan po ang senaryo, mga kababayan. Pero dito ho ay talagang masasabi ho natin, kumbaga sa chess ay good move. Napakaganda ho ng ginawa ni VP Sara Duterte. Kasi ngayon ay kapag umusad yung impeachment complaint na yan, makikita na niya. Ito, kalaban natin to. Ito yung mga pumirma o ito nagsusulong. Alam mo, nagkaroon ng pagdinig yan po sa House Committee on Justice. Nako, ito yung mga kalaban natin. Kasi alam nyo ho, parang ako sa aking pananaw, kayo ho, parang lahat na ho ng pinakamabigat ho na paratang ay naibato na kay VP Sara. Lahat na ho parang may ihuhugot pa ba? Pero sa kabila ho niya ng mga napakabibigat po ng mga aligasyon, kung ano ng mga, sa confidential funds, lahat, wala ho, lalo hong tumaas ang kanyang rating, performance at trust rating. Ibig sabihin, patuloy na nagtitiwala ang nakararaming mga Pilipino dito po sa Vice Presidente at ang sinasabi yun nila, naku, wala namang ginagawa ang Presidente. Bakit marami nagtitiwala? Alam nyo, hindi nyo nakikita lang kasi. Tingnan nyo yung website ng Office of the Vice President. Naku, ang dami ho ng mga ginagawa nilang aktibidad. Mabilis sila rumisponde sa mga kalamidad. Mismo si VP Sara pupunta sa mga, di ba, na tinamaan ng lindol, pupunta sa ospital, sa mga nasunugan, lahat nagbibigay ho sila. At lahat ho ng mga, kung ano ng mga kalamidad. Tapos, makikita nyo tanggap po ng tao, talagang siya po ay dinudumog na parang rockstar. Talagang, di ba, kabaliktaran ho kay Pangulong Marcos Jr. na kinakailangan parang, diktahan pa yung, yung crowd na, oy, palakpakan nyo, dito na ang Pangulo. Ganun ho. Talagang hindi po ganun kainit. Di ba? So, yun ho, maramdaman ho natin. At isa ho sa sabihin natin, malaking puhunan din ni VP Sara Duterte, yung, yung kanyang popularidad na talagang minanan niya ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon, talagang tingin ko, talagang natuto na rin, magaling lumaro sa politika. Kasi henyo na po ngayon matatawag ito pong si VP Sara Duterte sa larangan po ng politika. Kasi alam niya na ho kung saan dapat lumugar at kung ano ang timing. Yung timing ng pag-aanunsyo, mga kababayan nito, saktong-sakto. Tapos, di ba, yung sa ICC, lalong nabuhayan po yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na talagang, ito na si VP Sara at nanindigan at tumayo at siya po tatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa ngayon ay siyempre marami ho mga pupuna, sabi nga ho ni ML Party List Representative Laila De Lima, dapat unahin niya muna impeachment. Nung pakay mo. Wala ho mga kababayan na talagang iba nag-ano lang, namimintas na lang kung ano-ano. Tapos mismo siya, Torrizon Tiberos, sabi niya siya pinakamalakas ngayon pero magtitipon-tipon kami at kailangan magkaisa. Saan na? Bilisan nyo magkaisa kasi ngayon nakikita ko ako, may info ako dyan Meron pong paksyon Diyan po mismo sa Dilaw at Pink. Yung sinasabing genuine opposition. Wala ho. Mahirap po, makabuo sila ng solido ho, mga kababayan. Tapos magkakandidato rin si Pangulong Marcos ng kanya. 3 to 4 ang maglalaban sa 2028 presidential election. Tapos na po ang kwento. Yun. Tapos ay napanood ko yung press con ni Yusek Claire Castro na walang ginagawa ang Pangulo ang Vice Presidente kumpara sa Pangulo na talagang working president daw. Subukan nyo. Gusto nyo masubukan yung pagtrabaho ni Vice Presidente. Halimbawa, di ba pupunta sa Estados Unidos si Pangulong Marcos. Huwag ko kayo magbigay ng caretaker. Automatic, base sa ligang batas, ibigay nyo sa Vice Presidente. Tignan natin kanyang pamamahala. Doon masusubukan kung
makikita nyo kung ano ang kanyang pamamahala. Kaso wala akong tiwala eh. O, di ba? Hindi nila ipagkakatiwala. Para malaman nyo na nagtatrabaho. Kasi ang Vice Presidente, sa batay po sa ating saligang batas, wala akong partikular na na responsibilidad kung ano man. Kung baga sa ano lang yan eh. Naka-reserva lang po yan para sa Pangulo. Di po ba? At yung kanyang tanggapan, sa ngayon, bagamat talagang ginipit po at limitado ang kaniyang pondo, kumikilos pa rin naman paunti-unti at kung anong kaya ng pondo, yun naman nagagawa. Di ba? So, yun lang ho mga kababayan. At kayo ho, ano masasabi niyo ho rito sa deklarasyon ni VP Sara? At eto ho, nagpanik na po yung mga iba't ibang mga kampo dahil sa hindi po nila akalain, alam na tatakbo. Kaya lang hindi nila akalain na ganito kaaga magdideklara na ho si VP Sara ng kanyang intensyon na tumakbo sa 2028 elections para, galing ho magbasa, no? At talagang minana na ho ni VP Sara Duterte yung pagiging henyo sa politika ni dating Pangulong Duterte. So, yun ho, alam niya na yung laro. At kung saan niya talagang gugulatin yung kanya mga kalaban. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At good move, nagpanik ang mga katunggali ni VP Sara Duterte at iba pang mga kritiko sa kanyang anunsyo. Kayo, ano masasabi niyo rito? So, ako tama lang ho na ganyan at talagang wala na ho. No? Sa ngayon, magkakandara pa ho sila ngayon na kung sino-sino. Ito na natin. Samantalang sa administrasyon, di ba, pumaporma po si John B. Crimulle sa iba pang grupo, Ritza Ontiveros o Leni Robredo, Bamakino, marami ho pinapalutang. Pero ngayon, solid na ho, tapos na ho ang desisyon sa kampo ng Duterte. Si VP Sara na ang kanilang pambato sa 2028 presidential election. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po, paki-follow niyo rin po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.